Napakagandang makita ang libu-libong mamamayan at mga bisita na dumalo upang makiisa sa ating ika-32 taong tradisyon, ang Community Christmas Tree Lighting Ceremony. Ngayong gabi, nagsama-sama tayo bilang isang komunidad upang salubungin ang panahon ng pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa, ang diwa na tunay na nagliliwanag sa Puerto Princesa. A celebration of spirit that has always defined Puerto Princesa. Isang lungsod na higit na kumikinang dahil ang kanyang mamamayan ay nagkakaisa. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi at sa patuloy na suporta nyo sa mega apuradong administrasyon. Salamat din sa iba't ibang mga choir na nag-participate sa ating Christmas concert kanina. Maraming salamat din sa mga nag-organize ng 3 events natin ngayong gabi. Ang Christmas concert, ang Christmas tree lighting, at ang pyro musical show mamaya. Pati na sa lahat ng nagtayo at nag-decorate ng ating community Christmas tree na maganda sa araw man o sa gabi. Gusto kong ibalita sa inyo na ang mga Christmas decors na yan nakakabit sa ating Christmas tree ay puro handmade. Yun lang, kurtina na nasa ilalim, yung green yan lang ang binili, pero yung iba puro ginawa yan ng mga kasamahan natin. Pinasasalamatan ko rin ang aking pamilya na patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon sa aking paglilingkod. Sa 8 kong mabilis na lumalaking mga apo at mga anak at sa aking mga anak. Si Jig na naroon ngayon sa Amerika pero nanonood siya. Si Carl narito siya ngayon. At si Rain na matapang na lumaban sa 2 uri ng cancer. Dahil dito, dumaan ang pamilya namin sa matinding pagsubok at pangamba. Hindi sumuko si Rain at patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang buhay. Ang kanyang determinasyon at katatagan ay nagbigay inspirasyon sa buong pamilya namin. At ngayong gabi, masaya kong binabalita na si Rain ay nasa partial remission na or out of the woods na. Maraming salamat sa lahat ng nanalangin para sa kanyang kaligtasan. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang dakilang lumikha sa ipinagkaloob niyang lungsod na may natural beauty at may rich marine and terrestrial biodiversity at sa patuloy niyang pagpatnubay at pagpapala. Almighty, all-powerful, merciful and loving Father, maraming salamat po. Ngayong gabi, papailawan natin ang ating 153 feet community Christmas tree bilang pagsisimula ng selebrasyon ng City Fiesta, Kapaskuhan, pagsalubong sa bagong taon. Isang cherished tradition na inaabangan ng mga kababayan natin. Sa loob ng 32 taon, ito ay simbolo ng pagkakaisa, pag-asa at pagtutulungan. Ito rin ay nagsisilbing pagkakataon kung saan ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang pinagmulan from all walks of life ay nagtitipon upang ipagdiwang ang tradisyon and to celebrate the joy of the Christmas season. Papailawan din natin ngayong gabi ang bagong inaugurated na City Health Medical Complex. Nandun ho sa may arko na maaari niyong bisitahin pagkatapos ng ceremony na ito. Merong City Health Reception Committee na sasalubong sa inyo at mag-guide sa inyo. Isi-switch on din natin ang mga pailaw sa acacia trees. Sayang, hindi umabot yung rehabilitation ng acacia tree tunnel lighting natin. Pero sa Biyernes, ang sabi ng mga kasama natin, maibabalik yung ningning ng ating acacia tree tunnel. Pinalitan lahat ng wire at saka lahat ng mga bombilya. Pero may isi-switch on ngayong gabi yung mga acacia trees doon sa may Adventist Hospital at mga acacia trees sa harap ng police station sa Barangay Irawan. Mga kababayan,
samahan niyo kong balikan ang mga progreso at tagumpay sa nakalipas na 11 buwan from January to November 2025. Sa larangan ng governance, continuous ang implementation ng 7 mapagkalingang programa. Na-release na natin ang 3,000 quarterly allowance para sa first to fourth quarter ng taong ito sa 29,140 senior citizens, 12,064 persons with disabilities, 2,430 solo parents, at 1,429 barangay tanods. Sa Student Assistance Program ay meron tayong 46,191 beneficiaries. 38,190 students dito ay sa 76 elementary schools at 8,001 students sa 20 high schools. 285 dialysis patients naman ang natulungan sa Dialysis Assistance Program. Sa Burial Assistance Program, 4,999 beneficiaries ang natulungan. Continuous din ang implementation ng programang Bringing Government Closer to the People sa pamamagitan ng ugnayan sa barangay, kung saan ang mga serbisyo ng iba't ibang pisina ng pamahalang lungsod ay dinadala sa mga rural barangays. Umaabot sa 40,834 beneficiaries bawat quarter ang nasa serbisyohan. Nailapit din natin ang pamahalaan sa mamamayan sa pag-establish ng mga sumusunod na government facilities. 4 na mini city halls, 5 police stations, 4 na enhanced satellite clinics with birthing facilities. Ang lahat ng ito ay napo-cover ng clustered rural barangays. Sa pamamagitan ng strategy na ito, hindi maiiwan ang mga nasa rural barangays at sama-sama tayong uusad at uunlad tungo sa isang tunay na progresibong Puerto Princesa. Ongoing ang Tandicanville City Housing Project sa 24 hectare na lupa ng pamahalang lungsod sa Barangay Irawan na pwedeng maka-accommodate ng 6,120 families. Funded ito ng Social Housing Finance Corporation. Sa usaping kalusugan naman, true progress begins with a healthy population. Preventive medicine ang focus natin dahil totoo, prevention is better than cure. Nagpatayo tayo ng 4 na enhanced satellite clinics with birthing facilities na nagbibigay ng diagnostic services sa Luz Biminda, sa San Rafael at sa Macarascas. Patuloy na magdadagdag ng mga diagnostic laboratory equipment ang mga ito upang mas palakasin ang preventive medicine strategy ng pamahalang lungsod. Kanina, we inaugurated the 10,084 square meter modern City Health Medical Complex building. Nandun ho sa may ARCO. Our main primary healthcare facility. This will be fully operational by February 2026. Pero right after nito, dahan-dahan lilipat na yung mga offices ng City Health doon sa kanilang bagong building. By that time, February 2026, all City Health services and facilities will be located in only one location and under one roof. So magiging mas convenient sa mga mamamayan natin. Meron itong 2 sewerage treatment plant, may elevator, brand new 500 kVA genset with automatic transfer switch. Ibig sabihin, pag nag-brown out, within 15 seconds, aandar yung generator na yan para magbigay ng kuryente sa building. Nakalagak ito sa loob ng powerhouse. Meron din itong fire detection, alarm and sprinkler system, curtain wall and sun buffers, at ang pinakamahalaga, meron itong 17 dedicated healthcare services area. Tinatayo ang medical complex na ito para sa isang layunin,
protektahan ang kalusugan ng mamamayan at iangat ang antas ng kalusugan ng buong lungsod. Ang pagpapalakas ng preventive healthcare ay hindi lang programang pangkalusugan. Ito ay isa ring strategy para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Sa report ng City Health, from January to November this year, umabot sa 193,000 na serbisyong medikal at dental ang naipaabot sa mamamayan natin. 5,863 emergency cases ang natugunan ng Health Emergency Response Operations o HERO. Sa infrastructure naman, 23 ang completed road concreting projects at 15 pa ang ongoing. 11 ang completed asphalt projects. Isang gravel road ang completed at 5 ang ongoing. 5 building ang natapos na, samantalang 19 pa ang kasalukuyang ginagawa. Completed din ang 2 maliliit na drainage projects, while ongoing ang 2 malalaki at ito'y matatagpuan sa San Manuel at sa Barangay San Pedro. At very soon, sisimulan na rin yung ating drainage project sa San Miguel, Westcom area, Bangkaw-Bangkaw, Makawili area at sa Barangay San Jose. Completed din ang 2 hanging bridges sa Barangay Tanabag at Barangay Concepcion. 17 pang other city infra projects ang nakumpleto at natapos. Samantalang 17 pa rin ang ongoing. Pagdating sa usaping turismo, hindi lang underground river at Honda Bay Island hopping tours ang focus natin. Nag-focus na rin tayo sa sports tourism. Puerto Princesa is now a leading sports destination and a top sports tourism government organizer sa buong bansa. This table shows our 7 major 2025 sporting events. World Table Tennis Contender, Ironman, Princesa Run, at saka Iron Kids, Mimaropa Meet, Philippine Beach Games, the 4th International Dragon Boat Race, National Milo Marathon, at nung kahapon lang natapos yung Invitational Motocross na ginanap doon sa bagong racetrack. Sa MICE Tourism, meetings, incentives, conventions, and exhibits, nagkaroon tayo ng 1,069 conventions na nagdala ng 96,806 delegates sa Puerto Princesa. Ito ay ayon sa report ng City Tourism Office. Ongoing ang renovation ng City Coliseum at ng Coliseum Park. Kaya na mag-accommodate ng 4,468 sitting delegates sa City Coliseum ngayon. Hindi na kabilang yung mga nasa bleachers. Ang environmental estate ay CHESA Designated Tourism Enterprise Zone na. So covered ng fiscal and non-fiscal incentives ang mga mag-i-invest dito. Ongoing ngayon ang 4-lane road from highway papunta sa town center. Sa cruise tourism, number 1 sa bansa ang Puerto Princesa. From January to November 2025, 15 cruise ships ang dumating at may dala itong 27,662 passengers and crew. At may 5 pang parating ngayong December. 692,959 ang lahat, ang kabuang turista na nakarating sa atin mula January hanggang November 2024, last year. At ngayong taon, ito ay umabot lang sa 668,338, the same period, January to November. Totoo, bumaba ang tourist arrivals ngayong taon. Tulad din sa ibang lugar sa Pilipinas. But we are committed to continuously enhancing our tourism sector because tourism is our number 1 industry. Sa environment, patuloy ang pagpupursige para alagaan ang ating kalikasan. Sa pamamagitan ng annual tree planting activities tulad ng Love Affair with Nature tuwing Valentine's Day. Pistayang Kagaban tuwing last Saturday ng June. Balayong Tree Planting and Nurturing Festival tuwing huling Sabado ng July.
At sa Save Puerto Princesa Base, naka 17 episodes na tayo. Nakahakot tayo ng 882 tons na basura sa 8 coastal barangays facing Puerto Princesa Bay. Sa agriculture and fisheries, para sa food security ng ating lungsod, pinagtitibay ang mga proyekto at programang sumusuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa mga magsasaka, narito ang mga listahan ng mga libreng tulong na naipagkakaloob sa kanila. Para naman sa mga mangingisda, tapos na ang Makirawa Wharf sa Barangay Tagabinit. Funded na ang completion. Nagawa na yung phase 1 pero kulang pa. Merong completion na phase, ang Buena Vista Wharf at saka ang Bagong Bayan Wharf. Nagaantay na lang ng approval ng ECC at ibibid na. Nasimula na rin ang reclamation para sa construction ng Puerto Princesa Integrated Fish Port dyan sa Jacana, Bangkaw. Funded ang phase 1 nito ng Philippine Fisheries Development Authority ng 600 million. Sa peace and order, sa pagpapatayo ng 5 police stations, pag-donate ng police cars with gasoline support, naging mas visible ang kapulisan natin hanggang sa rural barangays. Kaya lalong gumanda ang peace and order situation sa ating lungsod. Nakalimutan ko palang batiin ng ating Chief of Police, City Director Colonel Christine Tapdi. Ang ideal police to population ratio ay 1:500. Ayon sa City PNP, ang police to population ratio ng Puerto Princesa ay 1:387. At ngayong taon, kinilala ng The Manila Times ang ating lungsod na isang safe haven. Patunay na tama ang ating direksyon para sa mas ligtas na pamayanan. Bagamat ang edukasyon ay responsibilidad ng national government at hindi devolved sa mga lokal na pamahalaan, nakapatayo tayo ng 3 bagong 2-story school buildings na may 18 classroom. Tapos na rin yung full rehab ng isang 2-story with 6 classroom building. Samantala, ongoing naman ang 3 na 3-story school buildings. Ito ay magkakaroon ng 27 classrooms. This year, completed na ang 3-unit standard daycare centers at ongoing pa ang 4. Nakapatayo din tayo ng 8 mixed concrete steel stage sa iba't ibang paaralan. Meron din tayong karagdagang support sa mag-aaral. Nag-establish tayo ng study space in cooperation with local malls. Na-extend natin ang city library hours hanggang alas 10 ng gabi. Pinakabitan natin ng bagong Starlink Wi-Fi. Libre hatid sa bahay alas 8 ng gabi at saka yung pagsara ng library. Dinagdagan natin ng mga tables and chairs. Dahil dito, tumaas ang average daily library clients natin from 36 to 126 or 350% increase. Pinagpursigihan natin na mabigyan ng tamang suporta ang mga kabataan. Sila ang tagapagmana ng ating lungsod. Sa larangan ng ekonomiya, kinilala ng Philippine Statistics Authority ang Puerto Princesa sa 3 sunod-sunod na taon na nanguna sa economic growth among highly urbanized cities. 14.7% noong 2022, 10.6% noong 2023, at 9.8% noong 2024. Bukod dito, ang ating lungsod ay walang lindol, walang bulkan, bihira daanan ng bagyo, at kinilala ng The Manila Times na isang safe haven. Mga factors na magpapagaan sa paghikayat ng mga investors na mamuhunan sa Puerto Princesa. Ang mga investments na ito ang magdudulot ng mas maraming trabaho para sa mamamayan natin. Ito naman yung mga awards
na natanggap natin for the period January to November 30, 2025. 11 national awards mula sa Department of Tourism, mula sa The Manila Times, sa DILG, Commission on Population and Development, GSIS, National Disaster Risk Reduction Management Council na under sa Department of National Defense, and from COMELEC, kanila lang hinatid ni Election Officer kapakanan ng Katutubo Award na sa pamamagitan ng pag-establish ng mga special voting center sa mga lugar ng Katutubo. 98% ang bumoto na mga kapatid nating Katutubo nung nakaraang eleksyon. 4 naman ang mula sa National Association of Tourism Officers. Tumanggap din tayo ng 11 regional awards. Nandyan ho yung mga plaque at saka mga awards. As we look ahead, our vision remains clear. A progressive, inclusive, and sustainable Puerto Princesa. Isang lungsod na binabalanse ang pag-unlad sa pangangalaga sa kalikasan. Pagtulungan nating walang maiiwan sa ating pag-unlad. Naway magkaisa tayo sa direksyon at mga pangarap. Mga kababayan, sa pagpapailaw ng ating community Christmas tree, naway maalaala natin, walang dilim na hindi kayang lagpasan kung tayo ay nagkakaisa. Dalhin natin ang liwanag ng Pasko sa mga puso natin, sa mga tahanan natin, at sa mga pinagtatrabuhan natin o pinapasukan nating mga paaralan. Patuloy tayong magkaisa, pamahalaan, mamamayan at pribadong sektor, para sa isang lungsod na ang kaunlaran ay para sa lahat. Mga kababayan, Puerto Princesa is our city. Puerto Princesa is our home. Puerto Princesa is our pride. Let us make it shine. Together we build. Together we shine. Together we are Puerto Princesa. Sa ngalan ng mega apuradong administrasyon at sa ngalan ng aking pamilya, binabati namin kayong lahat ng isang mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. Mabuhay ang Puerto Princesa! Malakas sa palakpakan para sa ating punong lungsod, Mayor Lucilo R. Bayron! Maraming salamat po, Mayor Lucilo R. Bayron, sa inyong mensahe ng